Nanindigan si Senador Bato de la Rosa na wala siyang gustong puntiryahin sa pagdinig ng Senado kaugnay ng PIDEA leaks. Dagdag pa ni Bato, lalong-lalong hindi siya kasama sa umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. In aid of legislation, hindi political persecution. Yan ang nilinaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng nangyaring hearing kaugnay ng mga nalik na dokumento umano ng PIDEA kung saan nakasaad na sangkot sa iligal na droga si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bukod sa Pangulo, nabanggit din sa leak ang ilang personalidad gaya ng aktresa si Maricel Soriano. Paano naman nakakasiguro ang dating PNP chief na totoo nga ang dokumento na ipinresenta sa pagdinig? Number one, yung gumawa mismo ng dokumento at pumirma ng dokumento na si Morales, inaamin niya na siya gumawa niyan. Number two, yung PIDEA, inaamin nila na yung mga sasakyan na nakalista doon na gagamitin sa kanilang surveillance. Pangatlo, kaya mo nasabi na hindi talaga ito AI generated as claimed by PIDEA, hindi ito computer generated. Dahil nakita ko yung soft copy ng dokumento, nakita-kita doon yung butas ng yung puncher hole para isaksak mo sa passenger yung dokumento. So, ibig sabihin, ito ay isang old document. Desidido naman si Bato na ipagpatuloy ng Senado ang mga pagdinig. Inimbitahan na nila ng mas maaga si dating Executive Secretary Jojo Ochoa na siya raw nag-utos na huwag ituloy ang operasyon laban sa mga nasa listahan umano ng PIDEA. Sa kabila nito, nilinaw ni Bato na hindi bahagi ng umanong destabilization plot ang pagdinig. Wala rin silang balak gamitin ito laban sa Pangulo. Hindi ko po gawain yan. For the investigation in aid of persecution, I am not persecuting the President. Nakatutok po ako para ma-establish itong PIDEA leaks at paano tayo makagawa ng polisiya para maiwasan na ito in the future. Wala rin daw siyang kinalaman sa destabilization plot. I want to maintain the status quo. I want to maintain the existing situation. Gusto ko i-enhance, i-enforce ang gobyerno. Hindi po ako destabilizer. Sa harap naman ng umano'y pag-aresto ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tiwala si Bato sa mga naunang pahayag ni Pangulong Marcos. Ilang beses na kasing sinabi ng Pangulo na hindi nito papayagan ang ICC na pumasok ng Pilipinas. Yun nga lang, papalik-balik niya sinabi yan. Pero kung magbago yung isipan niya, wala magawa namin. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.